Dekada 80, panahon ng kalinisan pa ng hangin at ang mga liblib na bundok sa Kabisayaan ay hindi pa nararating ng mga dimaki ng pangputol ng puno. Sa lugar na kinatitirhan namin, ang ikinabubuhay ng karamihan ay pangingisda at pangangahoy lamang. Isa na ako sa mga to. Sanay na ako sa amoy ng bagong tabas na kahoy, sa tunog ng palakol na sumasalpak sa matitibay na puno, at sa mahabang oras na paglalakad sa mga masusukal na kagubatan. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tomas. Nasa edad 19 anyos ako nang mangyari ang kwentong ito. Isang karaniwang binata lang na namulat sa hirap, anak ng magsasaka, at walang ibang inasam noon kundi ang makatulong sa pamilya. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Sa halip, kabundukan ang naging paaralan ko at ang palako lang aking panulat. Minsan, sa paghahanap ko ng mas magandang troso, napapadpad ako sa mas malalim na bahagi ng gubat na ni minsan ay hindi ko pa nalalakaran. Ang daan ay pasikot-sikot, makapal ang mga damo, at ang mga tunog ng mga ibon at kuliglig ay tila mas malakas kesa sa karaniwan. Habang lumalalim ang araw at humahaba ang anino ng mga puno, napansin kong hindi ko na matuntun pabalik ang dinaanan ko. Pakiramdam ko'y binalot ako ng katahimikan na kakaiba, may bigat na mahirap ipaliwanag. Doon nagsimula ang aking pakikipagsapalaran, isang gabing hindi ko malilimutan, sapagkat sa gitna ng aking pagkaligaw, doon ko unang nasilayan ang isang nilalang na hindi ko inaakalang totoo. Sa bawat hakbang namin papasok sa kagubatan, ramdam ko ang pagbabago ng paligid. Ang hangin ay mas malamig, mas mabigat, at tila ba may halong amoy na lumang lupa at basang kahoy. Ang mga puno ay naglalakihan. Ang iba pa'y halos hindi ko na matanaw ang tuktok. Ang mga ugat nila ay lumalabas sa lupa, paikot-ikot na para bang mga ahas na handang sumakmal. Kasama ko noon ang matalikong kaibigan na si Pidong. Kaedad ko at kagaya ko ring mangangahoy. Siya ang tipo ng tao na laging may halong biro, ang bawat salita, kahit pa nasa gitna na ng kagipitan. Habang naglalakad nga kami, ilang oras na ang lumipas, napansin kong parang hindi na pamilyar ang dinaraanan namin. Tomas, parang hindi na ito ang daan pabalik ah. Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Ewan ko ba, Pidong, pero sigurado akong dito tayo dumaan kanina. Pero bakit? Parang iba na ang itsura ng paligid. Wala akong naaalalang puno na ganito kalaki. Anak ka ng nanay mo, Tomas. Hindi ba't sabi ng matatanda, kapag nakakita ka ng balete sa gitna ng gubat na hindi mo maalala, ibig sabihin, nasa lugar ka na ng mga hindi tao? Baka napapagod lang tayo. Huwag ka ngang mag-imbento ng takot dyan. Magpahinga na muna tayo sandali. Baka malinawan ang isipan natin. Umupo kami sa isang tuyong patag na bato. Ang paligid, bagamat puno ng tunog ng mga kuliglig at huni ng ibon, ay may kakaibang katahimikan. Parang may nakamasid. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun o dala ng pagod o talagang may ibang presensya sa paligid. Hindi na ako mapalagay, Tomas. Para bang may mga matang nakatingin sa atin. Ramdam mo ba? Oo nga, kanina ko pa rin nararamdaman. Para tayong sinusundan. Tumigil kami sandali, dumagdag pa nga sa pagod namin ang kaba. At sa ilalim ng makapal na lilim ng kagubatan, unti-unti kong nararamdaman na para bang hindi na kami mga mangangahoy na naghahanap lang ng troso. Parang mga bisita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pinasok. Makaraan ng ilang sandali, nagpasya na kaming magpatuloy. Umaasang matatagpuan ang tamang daan palabas. Ngunit sa bawat liko at bawat puno na nadaanan namin, lalong nagiging magkahawig ang tanawin. Parang paulit-ulit lang kaming pinapadaan sa parehong lugar. Tomas, hindi na ito tama. Kanina pa tayo naglalakad. Pero bakit parang umiikot lang tayo? Tignan mo, yan na naman ang malaking balete. Hindi pwede. Sigurado akong ibang direksyon ang tinahak natin kanina. Pero
Paano nga ba't nandito na naman tayo? Habang nag-uusap kami, biglang may malamlam na liwanag na sumiklab sa di kalayuan. Parang ningas ng ilawan, ngunit kakaiba ang kulay. Hindi dilaw, kundi mapusyaw na bughaw na may halong puti. Ang liwanag na yun ay kumikislap sa pagitan ng mga puno. Para bang nag-aanyayang sundan. Tomas, nakikita mo ba yun? Hindi ako nananaginip, di ba? Oo, nakikita ko. Pero wala namang bahay dito para may lampara at wala rin namang tao na ganun ang ilaw. Nagkatinginan kami ni Pidong. Ang kaba ay pumapaimbabaw. Pero may hatak ang liwanag na hindi maipaliwanag. Sa bawat kisap ng ilaw, parang unti-unti nitong hinahawi ang dilim ng kagubatan. Tomas, baka ito na yung sinasabi ng matatanda. Mga gabay o nilalang na hindi dapat sundan. Pero ano pa bang magagawa natin? Kanina pa tayo paikot-ikot. Kung saan ang gagaling ang liwanag na yan, baka yun ang tanging daan palabas. At bago pa ako makapagsalita ng iba, biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito'y may mabining tinig na parang awit na sumasayaw sa hangin. Napakahina, ngunit malinaw. Hindi ito ordinaryong huni ng ibon, kundi tinig ng isang babae. Magaan, malamlam at nakakaakit pakinggan. Nagulat si Pidong, napaatras at halos mabitawan ang hawak niyang palakol. Diyos ko, Tomas, boses yun ng babae. Pero saan ang gagaling? Hindi ko alam, pero parang tinatawag tayo. Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng kakaibang paghila sa dibdib. Parang may humahatak sa akin patungo sa pinagmumulan ng liwanag. Doon ko unang nasilip sa pagitan ng mga puno ang anino ng isang babae. Nakasuot ito ng kulay berdeng bestida na tila gawa sa mga dahon. Mahaba ang kulay itim na buhok at kumikislap ang balat sa ilalim ng malamlam na liwanag. Habang mas lumalapit ang liwanag at tinig, lalong bumibigat ang hakbang namin. Si Pidong, pawis na pawis at balisa, bigla siyang huminto. Tomas, huwag na tayong sumunod. Baka patibong yan. Pero, ramdam mo ba? Para bang may humihila sa atin. Hindi to parang panganib, Pidong, kundi parang tinig na nag-aanyaya. Hindi lahat ng paanyaya ay ligtas. Ang matatanda sa baryo, lagi nilang sinasabing, huwag tatanggap ng tawag mula sa hindi mo kilala, lalo na sa gubat. Tomas, huwag kang ngang magpapaloko sa ganyan. Pero hindi ko na siya halos naririnig. Ang awit ay lalong lumilinaw sa pandinig ko at sa bawat nota parang natutunaw ang kaba ko. Ang liwanag ay unti-unting bumubuo ng anyo. Isang babae, nakadamit ng berdeng mahaba na tila yari sa mga baging at dahon. Ang buhok niya'y umaalon hanggang bewang at ang mga mata niya, kahit malayo, tila nakatingin direkta sa akin. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkapit ni Pidong sa braso ko. Tomas, huwag kang lalapit. Hindi na tayo makakabalik kapag sinunod mo yan. Umalis na tayo. Ngayon na. Pero parang wala na ako sa sarili. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ni Pidong. Hindi ko kayang tumalikod. Kailangan ko siyang makita ng malapitan, Pidong. At bago pa nga makasagot si Pidong, dahan-dahan ko nang hinakbang ang mga paa ko papalapit. Parang may hangin na nagtutulak. May lakas na umaakay sa akin. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong lumalayo ako kay Pidong na nooy nagsisimula na ring umatras. Bahala ka, Tomas. Kung ayaw mong makinig, ako na lang ang babalik. Hindi ko kayang sumama sa'yo sa lugar na yan. Narinig ko ang yabag niya. Mabilis na papalayo. Naiwan akong mag-isa. Nakaharap sa nilalang na ngayon. Malinaw na ang anyo. Ang diwata ay nakatayo sa gitna ng liwanag. Nakangiti at ang kanyang tinig ay muli kong narinig. Ngayon ay malinaw at direkta. Huwag kang matakot, Tomas. Matagal na kitang hinihintay. Parang tumigil ang mundo sa sandaling yun. Ang dilim ng kagubatan ay napalitan ng liwanag na nagmumula lamang sa kanya.
At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang pagkaligaw ko ay hindi isang kamalasan, kundi isang tadhana. Umatras si Pidong, halos tumakbo na pabalik. Nanginginig sa takot, narinig ko pa ang sigaw niya habang papalayo. Tomas, bahala ka na sa buhay mo. Huwag ka nang bumalik sa baryo kung yan ang pipiliin mo. Naiwan akong mag-isa. Ang liwanag ay lalong luminaw hanggang sa tuluyang bumuka sa harap ko ang isang maliit na kalawakan sa gitna ng gubat. Maliwanag, malamig ang hangin at tila hindi naaabot ng dilim. Sino ka? Tanong ko sa babaeng nasa harapan ko. Ngumiti siya at lumapit ng dahan-dahan. Tila dumudulas lang ang mga paa niya sa lupa. Ako si Moriana. Ako ay taga rito. Isa kang banyagang napadpad sa aming lupain. Huwag kang matakot sapagkat hindi kita sasaktan. Hindi ko alam kung paano ako naparito. Naligaw kami ni Pidong pero parang ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Marahil ay itinakda. Matagal na kitang naririnig. Ang iyong mga dasal, ang iyong mga hinaing habang nag-iisa ka sa gubat. Ngayon, dumating na ang panahon na nagkita tayo. Parang tumigil ang lahat sa paligid. Ang katahimikan ng gubat ay napalitan ng kakaibang aliw at ang kaba ko'y napawi. Sa halip, may init na umusbong sa dibdib ko. Parang matagal ko na siyang kakilala. Sa likuran ko, wala na si Pidong. Sigurado akong nagtatakbo na siya pauwi, dala ang takot at pagkakagimbal. Ngunit ako, imbis na sumunod, mas pinili kong manatili. Dahil sa gabing yun, sa gitna ng kagubatan, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Sapagkat sa unang pagkakataon, nasa harap ko ang duwatang inakala kong nasa alamat lang. Matapos naming mag-usap, inilapit ng diwata ang kanyang kamay sa akin. Sa pagdampi nito, parang biglang gumaan ang katawan ko. Ang dilim ng gubat na kanina'y parang walang hanggan, unti-unting luminaw. Hindi mo kailangang matakot, Tomas. Ako ang maghahatid sa iyo pabalik. Hindi ko na nagawang umangal. Parang kusa akong sumunod habang siya ang nauuna. At sa bawat yapak niya nag-iiwan ng liwanag sa damuhan. Para bang tinutuwid ang landas na dati ay paikot-ikot. Ilang hakbang pa, naramdaman kong nagbago ang simoy ng hangin. Hindi na malamig at mabigat, kundi pamilyar at magaan. At hindi nagtagal, nasilayan ko ang gilid ng baryo. Nang lingunin ko siya, nanatili siyang nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon naliligaw pa rin ako. Ikaw ay ligtas na. Ngunit hindi dito natatapos ang ating pagkikita. At sa isang kisap mata, nawala siya. Iniwan akong nakatayo sa labas ng gubat. Pagka-uwi ko nga sa bahay ay ni isa wala akong pinagsabihan. Maging ako man kasi, hindi ko pa rin lubos mapaniwalaan ang nangyari. Iniligtas ako ng diwata mula sa pagkakaligaw. Kinabukasan, dumaan ako sa bahay ni Pidong para kumustahin kung nakauwi na siya. Ngunit sabi ng kanyang ina, hindi pa siya umuuwi mula nang magkasama kami. Doon ako kinabahan. Lumipas pa ang 2 araw, ngunit walang balita sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng mag-alala. May ilan pa ngang nagsabing baka nadagit ng mga engkanto si Pidong. Kaya naman ang 2nd gabi ng araw, hindi ko na matiis. Bumalik ako sa gilid ng gubat kung saan ko huling nakita ang diwata. Labis-labis na rin kasi ang pag-aalala ko nun kay Pidong. Kung naririnig mo ko, tulungan mo kong hanapin ang kaibigan ko. Si Pidong, naligaw din siya rito. Huwag mo sanang hayaang mapahamak siya. Halos pagmamakaawang wika ko, kahit na alam kong imposible kung marinig niya ako. Sandaling katahimikan, hanggang sa muling sumiklab ang pamilyar na liwanag sa pagitan ng mga puno. Mula roon, unti-unting lumitaw ang diwata, nakatingin sa akin na para bang alam na niya ang lahat. Ang iyong kaibigan ay napasok sa isang daang hindi niya kayang labasan mag-isa. Ngunit dahil ikaw ang humiling,
Tutulungan ko siya. Banayad at seryosong sabi niya. Utang ko sa'yo ang buhay namin. Huwag mo sanang pabayaan si Pidong. Ngumiti siya. Ngunit sa ngiti niyang yun, may halong lungkot at hiwaga. Hindi lahat ng nakaliligaw ay nais talagang umuwi, Tomas. Ngunit dahil sa'yo, hahanapin natin siya. Muli niyang inilapat ang kanyang kamay sa aking braso. Ang malamlam na liwanag ay bumalot sa akin. At alam kong sa gabing yun, magsisimula ang malaking paglalakbay. Hindi lamang para iligtas si Pidong, kundi para lalo kong makilala ang diwatang unti-unti nang sumasakop sa aking puso. Muling pinasok ng diwata ang gubat kasama ko. Ang mga yapak niya'y nag-iiwan ng liwanag. At sa bawat hakbang, parang mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa presensya niya. Habang lumalalim ang nilalakaran namin, biglang nag-iba ang paligid. Ang mga puno ay mas kumapal at ang hangin ay bumigat. May halong amoy ng usok at bulok na dahon. Ang kaibigan mo, dinagit siya ng masasamang nilalang ng gubat. Nasisigurado akong hindi nila basta-basta ibabalik ang kanilang bihag. Kung ano man ang haharapin natin, lalaban ako. Basta't maibalik lang si Pidong. Hindi nagtagal, narinig namin ang daing ni Pidong. Nakita naming nakagapo siya sa paanan ng isang puno ng balete. Napapalibutan ng 3 nilalang na parang taong ngunit nangingitim ang balat, mahahaba ang kuko at mapupula ang mga mata. Agad akong lumapit, itinaas ang palakol. Pidong, huwag kang bibitaw. Ililigtas ka namin. Hindi na nga ako nag-aksaya ng oras pa. Sumugod ang isa sa mga nilalang at mabilis kong iniharang ang palakol. Tumama ito sa kanyang balikat. Hindi naman siya agad natumba, pero napaurong. Ang diwata na may kumilos. Iniangat niya ang kanyang kamay at biglang sumiklab ang malamlam na bughaw na liwanag. 2 sa mga nilalang ang napaatras, nagtakip ng mata sa sobrang liwanag. Lumisan kayo. Hindi ninyo pag-aari ang kaluluwang ito. Malakas ang tinig na sambit ng diwata. Umaalingaw ang tinig niya sa buong gubat. Pero ang isa ay muli akong sinugod. Mabilis ko namang naiwasan ang kanyang matalim na kuko. Sabay hawak ng palakol at ibinagsak sa kanyang tagiliran. Isang malakas na ungol ang narinig bago siya tuluyang naglaho na parang usok. Kasabay nito, muling pumutok ang liwanag mula sa diwata at ang natirang mga nilalang nagtakbuhan papalayo. Nagsisisigaw na parang hayop na nasugatan. Agad kong nilapitan si Pidong at tinulungan siyang makawala sa pagkakagapos. Halos mawala na siya ng malay. Nanginginig at pawis na pawis. Tomas, akala ko katapusan ko na. Huwag ka nang magsalita. Ligtas ka na. Nilingon ko ang diwata at nakatingin siya sa akin. Bahagyang humihingal. Sa kabila ng pagod, ngumiti siya at doon ko naramdaman ang kakaibang koneksyon naming dalawa. Parang matagal na kaming magkasama. Salamat. Kung wala ka, hindi ko maliligtas ang kaibigan ko. Utang namin sa iyo ang buhay niya. Hindi utang, Tomas. Tadhana. At sa gabing yun, habang buhat namin si Pidong pabalik sa baryo, alam kong hindi lang kaligtasan ang nahanap ko sa gubat. Makalipas nga ang gabing iniligtas namin si Pidong, bumalik ako sa gubat ng mag-isa. Hindi kasi ako mapalagay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanya. Gusto ko siyang muling makita at hindi naman ako nabigo sapagkat sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, muling nagpakita ang diwata. Tahimik kaming naglakad sa tabi ng isang ilog na umaagos sa gitna ng gubat. Wala na ang kaba. Tanging katahimikan na lamang ang dumadaloy sa pagitan namin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako nakauwi. Hindi lang ako, kundi pati si Pidong. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Hindi mo kailangang bumawi, Tomas. Ang pagkikita natin ay may dahilan. Ngunit may hangganan din. Hindi ako maaaring lumampas sa mundong ito. Dito lamang ako. Napatungo ako. Masakit man tanggapin. Batid kong totoo ang kanyang sinabi.
ang aming mundo ay magkaiba. Pero paano kung muli akong mapahamak? Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mabuhay sa gubat na to kung wala ka. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay inilabas niya mula sa kanyang palad ang isang maliit na bagay. Kumikislap na parang pinong kristal na bughaw. Inilagay niya ito sa aking kamay. Ito ang magiging tanda ng ating ugnayan. Sa tuwing ikaw ay nasa panganib, hawakan mo ito at tatawagin ako ng liwanag nito. Darating ako para iligtas ka. Napatitig ako sa bigay niya. Ramdam ko ang init na nagmumula rito. Hindi yun karaniwang bato. May sariling pintig na parang puso. Ano ba ang bagay na to? Isang mutya. Pakaingatan mo yan. Dahil sa oras na mawala yan, mawawala rin ang ugnayan nating dalawa at hindi na tayo muling magkikita pa. Hindi lang yan makakatulong para sa kaligtasan mo, kundi para na rin sa pamumuhay mo. Pangako, hindi ko to pababayaan at sa tuwing makikita ko to, aalahanin kong minsan nakilala ko ang isang diwata na nagbago ng aking buhay. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng ngiting yun, may lungkot. Hindi na siya lumapit pa o humipo. Sapat na ang titig na nag-uugnay sa aming dalawa. Hindi natin kailangang labanan ang ating hangganan, Tomas. Minsan, sapat nang malaman na nagtagpo ang ating landas kahit hindi magtatagal. At sa gabing yun, unti-unti siyang naglaho sa malamlam na liwanag ng buwan. Iniwan ako sa tabing ilog, may hawak na mutya at pusong alam kong hindi na magiging katulad ng dati. Lumipas ang maraming taon, ngunit hindi ko malilimutan ang mga gabi ng aking kabataan sa liblib ng bundok ng Kabisayaan noong dekada 80. Dahil isa lamang ako sa mga mangangahoy na minsang naligaw, ngunit natagpuan ang landas hindi lang pabalik sa baryo, kundi pabalik sa sarili kong buhay. At dahil yun, sa diwatang si Moriana, ang diwatang naninirahan sa kalagitnaan ng bundok. Si Pidong naman, nakaligtas at nakabalik din sa kanyang pamilya. Madalas naming pag-usapan ang mga nangyari. Pero may mga bahagi ng kwento na ako lang ang nakakaalam. Ang tungkol sa diwata, ang mutyang ibinigay niya, nananatili pa rin sa akin. Isang makinang na bato na tila walang kupas. Hindi yun para ipagyabang, kundi ipaalala na may isang nilalang na laging nagbabantay sa akin. Hindi man kami nagkaroon ng pagkakataon para lubos na magkasama, dama ko pa rin ang kanyang presensya. Siya ang naging gabay ko, ang lihim na kaagapay. At sa tuwing tumitingala ako sa mga bituin sa kalangitan, naiisip kong baka naroon siya, tahimik na nakamasid, nagbabantay pa rin.